Isa lang itong karaniwang gabi sa Tondo. Kakatapos ko lang ng huling shift ko sa pabrika at sabik na akong makauwi. Tahimik ang mga kalsada, maliban sa ilang asong kalye at paminsan-minsang jeep na dumaraan. Habang papalapit ako sa hintayan ng tricycle, sinilip ko ang cellphone ko. 11:58 na ng gabi. Sakto, aabutan ko pa ang huling biyahe. May paparating na tricycle. Ang ilaw nito'y dumudurog sa dilim. Kumaway ako. "Manong, sa barangay 28 po," sigaw ko. Tahimik lang na tumango ang driver kaya sumakay na ako. Habang bumibiyahe kami, napansin kong ibang ruta ang tinatahak namin. Unti-unting nawala ang mga gusali at napalitan ng makakapal na damot puno sa magkabilang gilid ng daan. Ang weird naman. Parang ngayon ko lang ito nadaanan, bulong ko sa sarili ko. Biglang nagpreno ang tricycle at tumigil. "Pasensya na po. Mukhang naubusan tayo ng gas," sabi ng driver habang bumaba para tingnan ang makina. Doon ko naramdaman na may kakaiba. Bumigat ang hangin. Nabalot kami ng nakakabinging katahimikan. Walang kuliglig, walang tunog ng sasakyan. Wala. Sinilip ko ulit ang cellphone ko. 12:30 na ng madaling araw. Paano nangyari yun? Ilang minuto pa lang kaming bumibiyahe. Pagtingala ko, nanlamig ang dugo ko. Wala na ang driver. Parang naglaho na lang. "Saan ako?" bulong ko. Hindi ito barangay 28. May narinig akong tunog ng sanga sa likuran ko. Pagharap ko, nanigas ako. May nakatayo sa gilid ng mga puno. Matangkad, payat, mahahaba ang braso. Hindi na ito mukhang tao. Nagniningas ang mga mata nito ng pula sa gitna ng dilim. Tumakbo ako. Hinahampas ng mga sanga ang mukha ko habang sinusuyod ko ang gubat. Naririnig ko ang habol nito. Hindi tao ang sigaw. Bigla akong lumabas sa isang pamilyar na kalsada. Hingal na hingal akong napalihaninga. Nasa hintayan na ulit ako ng tricycle sa Tondo. Tinignan ko ang cellphone ko. 11:50, 9 ng gabi. Isang tricycle ang huminto sa harap ko. "Saan po tayo?" tanong ng driver. May ngiting magaan sa boses. Tinitigan ko siya. Gulong-gulo pa rin ang isip ko. Pero napansin ko, nagniningning ang kanyang mga mata. Pula sa ilalim ng anino ng kanyang sombrero. "Sa barangay 28 po," nauutal kong sagot habang nanginginig ang kamay ko sa pagsakay. Habang umaandar kami, hindi ko matanggal ang kutob. Parang nangyari na ito